Isa daw Christian na nabaliw na sumasayaw sa loob ng isang moske. Panoorin. So ayun guys, shoutout po sa inyong lahat. Maskaralong Pasawa is here back. So for today's video guys, or for today's vlog, meron tayong i-react na isang video na ay sumasayaw sa moske. At pinagpipilitan nito guys na ito daw ay isang Christian. So panoorin natin guys at pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi bago ko sagutin ang kanyang mga pagbibintang at taratang sa isang relihiyong Christian. So ito guys, panoorin nyo. At kung mapanood dito, pwede kayong mag-comment dyan kung ano ang masabi nyo. So ito guys, panoorin nyo. Hi mga kariltok, assalamualaikum. So panoorin nito mga kariltok. Isa namang kababayan nating kapatid nating Christian ang nabaliw. Nakikita niyo yung video sa likod ko, sumasayaw siya sa loob ng moske. Astaghfirullahalazim. At binibidyo pa niya yung pagsayaw niya. Nakikita niyo. So siyempre marami naman magsasabi dyan, paano ka naman nakakasigurado, paano mo na nalaman na Christian yan, no? So isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Kung Muslim po, hindi niya kayang gawin yan. Kahit gaano pa po kabaliw ang isang Muslim, hindi niya po kayang gawin yan sa aming moske. Kahit gaano kami kabaliw ng mga Muslim, nire-respeto namin ang aming moske, nire-respeto namin ang aming relihiyon. Hindi namin kayang gawin yan. Oo, kaming mga Muslim, hindi kami perfecto dahil wala naman perfect na tao sa mundo. Nagkakamali rin kami, may mga pagkakamali rin kami, hindi kami mga malinis. Pero ang mga ganitong klaseng gawain ay hindi namin kayang gawin. Kasi alam namin na ang mosque sa amin ay banal. Alam namin na haram yan, alam namin na bawal yan, alam namin na napakalaking kasalanan yan. Kaya yun ang masasabi ko, kahit kaano pa kabaliw, no, ang isang Muslim, never nilang gagawin ng ganito. Ang swerte ng babaeng ito kasi hindi siya pinahanap. Kumbaga hindi masyado napansin, hindi masyado nabigyan ng atensyon yung kanyang ginawang ganito. Dapat talaga sa babaeng to tinuturuan ng leksyon para matuto, para magtanda at hindi na niya uulitin ang kanyang ginawang ganito. Ang dami nagsasabi sa comment section nito na Christian nga daw itong babaeng to. Kaya niya binabastos ang moske. Astaghfirullah, may Allah forgive this woman for doing this. Bakit ba hilig niyong bastusin ang aming relihiyon? Bakit ba hilig kayong gumaya ng mga salita namin tapos ginagamit niyo sa maling paraan kaya kayo napapahamak? Please lang, huwag niyong gawin yan para hindi kayo mapapahamak. Napanood niyo yung last video ko, yung content ko na kung saan ang babaeng content creator ay nakulong dahil nagbismila muna siya bago kumain ng baboy. No? So ang dami sabi, hindi niya kasi alam yung ibig sabihin, nakikigaya lang. That's the point. Kung hindi mo alam yung ibig sabihin ng salita naming mga Muslim, huwag mong gayahin kasi baka ikapahamak mo. No? Yung ginagaya mo na akala mo wala lang ay hindi mo pala alam ay banal na pala na salita yung sa aming mga Muslim. So huwag mong gayahin, huwag kang makigaya kung hindi mo alam ang ibig sabihin dahil ikakapahamak mo. At katulad naman ng babaeng itong sumasayaw, siguro alam naman niya na bawal yan at masama yan sa amin, pero ginawa pa rin niya. So kapag ito naman na-identify kung sino, magpa-public apology na naman to. Kasi dito sa Pilipinas, kung nagpa-public apology ang isang Christian na nagkamali, may ginawang kapastusan sa aming relihiyong Islam, ay pinapatawad ng mga senator, ni Senator Rowen Padilla. No, pinapatawad niya kasi wala siyang alam about Islam, kaya niya nagawa yun. Pero kung sa ibang lugar mo yung ginawa, kung sa Arab country mo yung ginawa, hindi ka patatawarin. Once na binastos mo ang relihiyong Islam, kahit sabihin mong hindi mo sinadya, kahit sabihin mong hindi mo alam ang ibig sabihin, kahit sabihin mong nagkamali ka lang, nag-public apology ka, hindi ka patatawarin. Kaya please, wag yung gayahin to. Lalo na kung nasa Arab country kayo dahil for sure ikakapahamak niyo. No, dahil sinasabi ko sa inyo, hindi kayo papatawarin kapag nasa Arab country kayo, nasa Muslim country kayo. Buti dito sa Pilipinas kasi kapag humihingi ng public apology, pinapatawad. Binibigyan ng warning. Sa ibang bansa, walang warning. Kung ano ang ginawa mo, panagutan mo. Kahit mag-sorry ka, kahit lumuhod ka, kahit... So ayun guys, no.
medyo nangangati ang tenga ko kaya ginawa ko itong video na ito Kaya gagawin ko itong video na ito dahil involved kasi dito ang isang relihiyong Christian. Dahil Christian po tayo guys, i-react natin to at sasagutin natin tong babae na ito about dito sa paratang niya. I-react kong video na ginawa niya. So ayun guys, no, para kahit pa paano guys, isa tayong Katoliko, isa tayong Christian Kung sa baga, parang pinapalabas nitong babae na ito guys, masama ang mga Christian. Kung sa baga, mga loko-loko, ganun. Parang yung ang punto nito guys yun ang punto nitong babae na ito Hindi mo sinasadya. So mamalanggalang na po sa lahat ng mga kapatid nating Muslim or sino man diyan anong relihiyon ninyo. So shout out po sa inyong lahat. So para po sa kaalaman ng isang babaeng to, hindi ko alam kung anong pangalan nito kasi nakikita ko lang naman ito sa social media, napanood ko siya na ano lang ako kung sa baga na intriga lang ako about dito Kaya sasagutin ko ang kanyang mga sinasabi. Excuse me ate, ate, or sino ka man, o ano ka man. Unang-una ate sasagutin ko yung sinasabi mo na yung sinabi mo na kahit sinong Muslim na baliw ay hindi gagawin yan sa inyong moske. Diyan ka nagkakamali Ikaw rin mismo nagsabi na kayo ay hindi perpekto. Tao lang tayo na nakagawa ng mali. So wag mong sabihin na hindi magagawa ng kapwa mo yan sa isang moske ninyo. At pangalawa ate bigyan mo kami ng pruweba na kung yang nagsasayaw na yan ay isang Christian bago ka magngaw-ngaw dyan sa social media na pinakalandakan mo ang mga Christian ay mga siraulo at mga bastos na ginagawa ang pagbababoy na yan na pagsasayaw sa loob ng isang moske. Pangatlo ate saan ba nakatayo ang inyong moske? Di ba sa Muslim community? Paano makapasok ang isang Christian sa isang moske na alam naman niya na hindi niya ito simbahan? At isa pa, lahat ng nakapalibot dyan sa isang moske ay puro kayo mga Muslims. Huwag mong i-direct to the point sa pagkasabi mo na isang Christian yung babae na yan na sumasayaw kung wala ka namang pruweba na Christian yan. Huwag kang puro bintang. At huwag mong sabihin kahit anong baliw ng isang tao na hindi yan magagawa ng isang Muslim dahil kasalanan po ito. Kahit Christian, alam po yan. Kahit Christian, alam po yan na bawal at masama at nakakabastos pag ganyan ang ginawa sa inyong mga Muslim. Huwag mong sabihin ang mga Christian ay walang isip. Huwag mong sabihin ang mga Christian ay mga bastos. Kung may galit ka sa isang Christian o sa Katoliko, sa Christian religious, huwag mong idaan dyan sa social media na panggagamit ng mga kung ano-anong content mo dyan about Christian, anti-Christian, parang gano'n na nakakasira sa imahe ninyo. Yung ginagawa mo ngayon na pagbibintang sa isang Christian, ano ba ang tawag ngayon dyan sa'yo? Kasalanan yan, di ba? Panguhusga sa isang relihiyon na wala ka namang katibayan na yung nagsasayaw na batang yun ay isang Christian. Ngayon, sasabihin mo na hindi ito napansin ng mga Muslims dahil hindi binigyan ng pansin. Kayong mga Muslims, pag sa ganyang intriga na bagay, kayo, papalagpasin nyo yan? Malabo. Lalo na't kung ang gumawa niyan ay isang Christian. Malamang hindi nyo palalagpasin. Kayo pa, napakasensitibo nyo sa isang bagay, lalong-lalo na sa isang pagdating dyan sa moske ninyo at sa relihiyon ninyo. Sasabihin mo, hindi binigyan ng pansin? Malabo sa katotohanan yung sinasabi mo, ate Sinasabi ko sa iyo Kinukurik ko lang yung mali mo dito sa mga sinasabi mong paratang na Christian yan Bigyan mo ng katunayan yung
mga sinasabi mo bago ka mag-post ng ganyan, bago ka magbintang ng isang reliyon. Ha? Medyo naririndi lang kasi ako dyan sa mga sinasabi mo, ate. Wala kang katunayan, nagbabase ka lang doon sa mga comment na sinasabi mo at nagbabase ka lang doon sa hindi mo alam, wala kang pruweba. Kung sabaga ganito haka-haka lang yun, basta lang ma-post mo diyan, basta lang may kalat mo diyan, pinapalabas mo dito eh. Masama ang Christian eh. Masama ang imahe ng mga reliyong Christian eh. Yan ang punto mo diyan eh. Kahit sa mga sinasabi mo ngayon, parang gigil na gigil ka. Parang ako, nanggigigil na rin ako sa iyo ngayon. Parang sinasabi mo kahit na ganun kayo kadrili, porkit kayo ay isang Islam, ay hindi na kayo makakagawa ng kasalanan, hindi na kayo makakagawa ng ganyang bagay. Hindi mo ba alam na baka isang baka kapwa nyo lang din yan, bata na gumagawa lang din ng ano doon, dance kasi nagbibideo siya? Bakit? Porkit ba may gumagawa na ganyan, ay Christian na agad ang pagbibintangan mo? Ganun na lang ba talaga ang tingin mo sa isang Christian? Masamang tao, masamang mga bastos? Bakit? Kayong mga kauri mo, sige nga, bigyan mo kami ng malinis na pag-uugaling meron kayo. Oh, yung binabanggit mo ngayon, kung sa ibang lugar to nangyari, about Middle East or Arab country, binabanggit-banggit mo pa yung mga bansang hindi naman kagalang-galang, hindi kapuri-puri. Oo, sasabihin natin kahit saan, kahit dito sa Pilipinas o sa anumang bansa, pag nga lang inyong relihiyon o simbahan ang binastos, natural magre-react kahit sinong mga Muslim. Tapos, sasabihin mo pa ganyan, parang pinagmamalaki, pinagmamayabang mo pa. Hindi mo ba alam na yung mga bansang pinabanggit mo, karelihiyon mo, maraming pinaslang, ginaasa, binaboy, binugbog na mga kababayan natin, palibasa, hindi mo ka relihiyon, kaya wala kang kinukontent na gano'n, nakauri mo, ganito, ganyan ang pinaggagawa, o ganito, si Muslim yan, o ganito, ganyan. Meron ka bang kinontent na ganito, nakauri mo? Wala, di ba? I-content mo ngayon yan na ito karelihiyon mo. O, kaparehas mo ng kapanalig. Ito ang ginagawa. Hindi yung gumagawa lang ng sayaw o anuman lang. Wala namang sinasaktang tao. Wala namang pinatay. Kung makapag-react ka, akala mo kung ano na nangyari sa inyo. Pero yung mga taong kauri mo, yung karelihiyon mo, hindi mo naisip yun, hindi mo binlag yun. Ngayon sasabihin mo, pinagyayabang mo dahil para kayong santo, para kayong hindi nakakasala, hindi nakakagawa ng kasalanan. Ako, ate, sasabihin ko sa iyo wag kang gumagawa ng content about Christian kung wala kang katibayan, kung wala kang pruwebang hinahawakan dahil pwede ka naming balikan dyan sa ginagawa mo. Pambibintang yung ginagawa mo kung sinasabi mo, bigyan ng leksyon yun. Bigyan mo ng leksyon kung talagang Christian yun. Bigyan nyo ng leksyon. Kung Christian talaga yung gumawa, bigyan nyo ng leksyon. Dahil deserve. Ginawa niya yung bagay na yun na hindi naman dapat. Alam niyang mali, bakit niya ginawa? O sige nga, paano kung lumabas ang katotohanan na kapwa mo rin yun? Karelihiyon mo rin yung gumawa noon. O, ngayon sasabihin mo, ikaw mag-a-apologize ngayon. Sasabihin mo, dahil ginawa ito, mag-a-apologize na lang. O, binanggit mo rin yung ngayon na magpa-apologize dahil ginawa, hindi alam ang about ganito, ganyan. Kaya mag-a-apologize na lang. O ngayon, sa ginawa mo ngayon, kung mali ka dyan sa pagbibintang mo, o mag-a-apologize ka rin. Hindi mo ba alam na malaking kasalanan din yung binanggit yung pambibintang mo sa isang relihiyon na wala ka namang pruweba? Kung talagang Christian po yung gumawa na yan, kaming mga Kristiyano, hindi namin itutulorit yung mga ganyang bagay. Sa halip may batas tayo, idaan natin sa legal, sa proseso. Kung talagang nagkakasala ang yung babaeng yun, talagang isang Kristiyano yun na mapapatunayan mo, sige, kasuhan nyo. Kasuhan nyo. Ipakita mo, ilantad mo na talagang isang Christian yan. Paano kung isang Muslim lang din yun?
Ano ngayon ang masasabi mo? Sasabihin mo, kahit gaano kabaliw ang isang Muslim, ay hindi magagawa ang isang bagay na yan. Huwag kang magsasalita ng patapos, ate, dahil sa gaya ng sabi mo, tao lang tayo na nakakagawa rin ng kasalanan.